Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga pala si Marco, 21 taong gulang at nakatira sa Maynila. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan naming magkakaibigan nang minsan kaming magpunta sa Antique para makipamiesta sa mga kamag-anakan ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung may maniniwala pa ba sa inyo pero naniniwala talaga ako sa aswang. At mauunawaan ko rin naman kung sasabihin niyong hindi kayo maniniwala. Sino bang maniniwala na mayroong mga aswang sa panahon ngayon? Hindi rin ako naniniwala sa mga tulad nila, pero isang pangyayari sa buhay ko ang hindi ko inaasahang maaari palang magbago ng aking paniniwala. Isang taon nang nakakalipas magmula nang maging isang vlogger ako. Madalas sa mga content na ginagawa ko ay tungkol sa mga haunted places na pinupuntahan ko sa iba't ibang panig ng bansa at mga paranormal activities din. Tingin ko kasi ay bibihira lamang ang mga vloggers na may ganitong klase ng content, kaya naman talagang nagpupursige akong bigyan ng magandang content ang aking mga viewers. Kasama ang mga kaibigan ko ay bumuo kami ng isang team at nagsimulang magtungo sa kung saan saang sulok ng Pilipinas para makagawa lamang ng magandang content. Ilang mga kwentong kababalagan na rin ang aming naitampok sa aking YouTube channel at lahat ng mga yun ay sumisikat. Marami ang hindi naniniwala sa mga viewers pero mas lamang naman ng mga naniniwala. Hindi ko naman sila masisisi at iba-iba rin naman kasi talaga tayo ng opinyon. Isa sa mga hindi ko malilimutan na naipicture sa aking YouTube channel ay nang puntahan namin ng Diplomat Hotel. Hindi ako ang unang vlogger na pumunta ron para personal na makita at mapatunayan kung ano-anong mga kababalaghan ang bumabalot sa lugar na yon. Ngunit, para sa linggong ito, ay pahinga muna kaming magkakaibigan. Dadayo kami sa Antique upang makisali sa selebrasyon nila ng kapistahan. Ang kamag-anak ni Joey na kaibigan ko ang nag-imbita sa amin na pumunta ron at sino ba naman ako para tumanggi. Isang linggo pala tayo sa Antique. Tamang-tama pala eh. Hindi ba't maraming kwento-kwento na marami daw aswang sa probinsya na yon? Eksakto. Mukhang makakapag-video pa tayo para sa susunod na i-upload ni Marco sa kanyang YouTube channel. Ani Miko. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Abay mukhang maganda pala yon. Hindi na ako mahihirapan pang mag-research para sa kung saang haunted places man kami pupunta para mag-video man lang. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na kaming bumiyahe patungong Antique. 5 kaming magkakaibigan ang nagtungo ron. Ako, si Joey, si Miko, si Andrew, at si Steven. Bukod sa aming 5 may 2 pa kaming kasama, isang videographer at isang video editor. Plano ko na rin kasing mag-post habang nandoon kami, kaya pati sila isinama ko na rin. 13 hours din may kitang naging biyahe namin. Palit-palitan na lamang kami magkakaibigan sa pagdadrive hanggang sa makarating kami doon. Ilang minuto rin ang binaybay namin bago tuluyang marating ang barangay sa kung saan nakatira ang tita ni Joey. Ewan ko ba, pero habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ng tita ni Joey, ay iba talaga ang nararamdaman ko. Iyon bang pakiramdam na may nakatingin sa'yo? Ganon ang nararamdaman ko. Sa gate pa lamang ay sinalubong na kami kaagad ng tita ni Joey. Tuwang-tuwa ito sa aming pagdating at kaagad kami niyang inayayaang kumain ng tanghalian. Saktong-sakto naman at pare-pareho kaming gutom. Habang kumakain kami ay panay ang interview ni Joey sa kanyang tita kung mayroon bang haunted places dito sa lugar nila. Game na game namang itinuro nito sa amin ang isang lumang mansyon. 1 metro lamang ang layo mula rito, doon sa kanilang bahay. Ang sabi niya ay bali-balita raw na may tumitirang kapre doon at ilang beses na daw may nawalang kababaihan dito sa kanila at ang pinaghihinalaan nilang dahilan kung bakit nawawala ang mga babaeng iyon ay dahil sa kapreng nakatira sa lumang mansyon. Tulad ko'y kuryosong-kuryoso na rin ang mga kasamaan ko, kaya naman pagkatapos namin sa pagkain ay nagpahinga na lamang kami saglit at agad-agad na ring nagtungo doon. Hindi naman mahirap hanapin ang lumang mansyon
Dahil sa sobrang laki niyon ay hindi pwedeng hindi mo mapapansin. Bilang parte ng aking vlog ay may ilang lokal na taga rito sa barangay na ito ang aking in-interview at tinanong tungkol sa sinasabing kapre na naninirahan sa lumang mansyon. Matagal na pala silang napeperwisyo ng kapreng iyon at hindi lang isa o dalawang dalaga na ang pinaniniwalaan nilang nabiktima niyon, kundi umabot na sa 50. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi nila pero wala naman akong maisip na rason para magsinungaling silang lahat. Alam nila na ipopost ko sa YouTube ang interview na ginagawa ko sa kanila. Kaya kung walang katotohanan ng mga sinasabi nila, ay magiging malaking kasiraan niyon sa kanilang lugar. Ang ancestral house na yan ay isang inabandonang infrastruktura. Iyan ay naging isang seminary noong 1911. Bago ito binuo bilang isang paaralan at kalaunan, isang ancestral house na. Halos bawat turista ay pumupunta dyan upang bisitahin sa kabila ng mga kwento-kwento. Siguro dahil din sa kabila ng mga pagkasira, ito'y nanatili bilang isa sa mga pinaka-panoramic at kaakit-akit na lugar sa lungsod ng Antique. Mahabang litanya ni Manong Juan, isa sa mga lokal na nakakwentuhan namin. Napatango naman ako at muling ibinalik sa malaking at malawak na infrastruktura sa harapan ng aking paningin. Kahit na medyo nakakatakot ang lugar, ay kapansin-pansin pa rin na ang dami ng mga taong bumibisita rito dahil rin sa sigurong maganda nga ang lumang mansyong ito. Ang sabi nila ginawa raw ang lumang mansyon na yon para maging bahay bakasyonan at rest house ng nagmamay-ari nito noon. Pero dahil namatay na ang huling nagmay-ari sa lugar na yon, ay naging pagmamay-ari na ito ng gobyerno. Naikwento rin sa amin ni Mang Juan na mayroon ding ibang mga content creator kagaya ko ang pumupunta ron para gumawa ng content sa lugar na yon. Yun nga lang, ikakaunti lamang daw ang nakakatapos dahil sa mas pinapangunahan sila ng takot. Ang sabi ni Mang Juan, madalas din daw silang nakakarinig ng mga weird na tunog doon sa lumang mansyon. Katulad na lamang ng mga umiiyak na bata at sanggol malapit sa may fountain. Minsan na rin daw ay nasabi ng mga taong naninirahan malapit sa lumang mansyon ay madalas daw nilang marinig ang mga pagkalabog ng pinto at bintana, pagbabasag ng mga plato, at kung minsan pa'y mga tao na sumisigaw. At higit sa lahat ay madalas daw silang nakakakita ng mga taong walang ulo sa loob ng lumang mansyon na yon. Pero ang pinakapopular na kwentong kababalagan talaga sa kanila ay ang tungkol sa kapreng naninirahan sa lumang mansyon. At iyon daw ay nangunguha ng mga dalaga upang dalhin sa puno na tirahan nito upang maging asawa. Malalim akong napabuntong hininga at sa kabinalingan ng mga kaibigan kong nakikinig pa rin sa mga kwento ni Mang Juan. Imbis na matakot ay labis-labis na excitement naman ang nararamdaman ko. Hindi na ako makapaghintay na pasukin ng lumang mansyon nang sa gayon ay malaman na kung totoo nga bang may kapre sa lumang mansyon na yon. Pagkatapos naming mag-interview ng ilang lokal, ay bumalik na kami sa bahay ng tita ni Joey. Napagplanuhan kasi namin na babalik na lamang kami mamaya sa lumang mansyon kapag gabing-gabi na para mas nakakatakot at mas bagay sa concept ng vlog ko. Nagkukwentuhan ng mga kaibigan ko habang ako naman ay abala sa pag-aayos ng mga kamera na gagamitin namin mamaya. Abala ko roon nang marinig kong ang usapan ng mga kaibigan ko simula pa kanina pagdating natin, iba na talagang pakiramdam ko Yun bang parang may nakatingin at tingmamasid sa bawat kilos natin. Alam niyo yun? Tapos nung sinubukan kong hanapin wala naman akong nakitang tao kahit saan. Ewan ko pero parang ang creepy kasi. Alam niyo yun? Wika ni Andrew. Ngayon lang ako sasang-ayon sa sinasabi mo, Andrew. Akala ko ako lang ang nakakaramdam nun Sang-ayon naman ni Miko. Natigilan ako sa aking ginagawa at hinarap ang aking mga kaibigan. Ikinuwento ko rin sa kanila ang sariling karanasan ko. Parehong-pareho kasi ng nararamdaman nila ang nararamdaman ko rin sa unang pagtapak ko lamang sa lugar na yon o sa lugar na ito. Alam kong may kakaiba sa lugar na ito
at hindi ko lang talaga malaman kung ano yon. Nang nag-alas 12 na ng gabi, ay naganda na kaming lahat para sa gagawing pagbablog. Isa-isa kong inayos sa mga kamera na dadalhin namin at inilagay iyon sa backpack kong dala. Kanina habang naghihintay kami sa paglalim ng gabi, ay napag-usapan na namin kung paano at ano ang mga dapat naming gawin. Nagpahanda na rin ako ng pagkain bilang peace offering, nang sa gayon ay hindi kami guluhin kung sakali mang manggulo sa amin yung kapreng sinasabi nila na matagal nang nakatira sa lumang mansyon na yon. Ito nga pala yung rosaryo, Marco. Pinapadala yan ni tita. Tingin ko naman walang masama kung magdadala tayong lahat niyan, kaya tinanggap ko na. Ani Joey at inabutan ako ng isang rosaryo.